Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Mula nang inilunsad ang Kalinisan Day program noong ika-6 ng Enero ay umabot na sa 25,000 ang naipatayong mga community garden. Sa ilalim ng programang ito, inaatasan ang lahat ng barangay na magkaroon ng hardin na siyang tataniman ng mga gulay at prutas na binabanggit sa kantang Bahay Kubo. Ayon sa DILG, isa itong pamamaraan upang matugunan ang pagkakaroon ng sapat na pagkain, masolusyonan ng kahirapan at climate change sa bansa. Magtipid ng kuryente. Ito ang iniutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Ito'y matapos maglabas ng isang administrative order ukol rito. Alamin ang detalye sa aking ulat. Sa bisa ng Administrative Order No. 15 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, mas paigtingin ito ang pagpapatupad ng Government Energy Management Program o GEMP. Ibig sabihin, inaatasan nito na maghigpit ang lahat ng government agencies, kabilang na ang government-owned and controlled corporations sa pagiging praktikal sa pagkonsumo ng enerhiya. Sa ilalim din ito ay magsasagawa ng energy audits at random checking mula sa Certified Energy Auditors. Kailangan din umanong magsumite ang mga ahensya ng inventaryo ng mga kagamitang kumukonsumo ng enerhiya. Ang mga hakbang na ito ay upang masiguro kung ginagamit ba ng bawat ahensya ang enerhiya sa praktikal na pamamaraan. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Buwan ng 1,000 pisong pension. Ito ang matatanggap ng mga senior citizen na benepisyaryo ng social pension ng Department of Social Welfare and Development na magsisimula sa Pebrero. Ayon kay DSWD Undersecretary Romel Lopez, naging posible ito dahil sa Republic Act 11916 o ang Act Increasing Social Pension of Indigent Senior Citizens. Ang batas na ito ay layong makatulong sa mga elderlies sa kabila ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagtaas ng seismic activity na obserbahan sa Bulkang Bulusan. Presyo ng produktong petrolyo muling tataas ngayong araw. Produksyon ng pampano, planong palawigin ng pamahalaan. DILG Secretary Benhur Abalos nilinaw na maaaring sumali ang mga barangay officials sa signature drive ng People's Initiative. Semifinals ng PBA Commissioner's Cup magsisimula na bukas. 800 million gross profit ng Rewind, indikasyong bumabawi na ang Philippine movie industry mula sa pandemya. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Isang pribadong kumpanya ang tumutulong sa pagpapaunlad na lokal na produksyon ng pompano, isang masarap at napakahalagang aquaculture substitute ng bangus. Ito'y sa Silaguin Bay sa San Antonio, Zambales. Ayon sa opisyal na data ng pamahalaan, ang produksyon ng lokal na pompano noong 2022 ay 457 metric tons lamang o mas mababa ng 3% ng kabuuang imports na mahigit 16,000 tons sa parehong taon. Nitong nagdaang linggo ay bumisita si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kasama ang mga opisyal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Silaguin Bay Fish Farm ng Sante Feeds Corporation. Libo-libong imported na short fin pompano fry ang pinalalaki sa mga floating sea cage ng kumpanya sa pagsisikap na mapababa ang dami ng inaangkat na isda, bigyan ng mga mamimili ng mas malusog na mapagkukunan ng protina at mapataas ang potensyal para sa pag-export.
8 araw na lamang bago ang deadline ng consolidation sa ilang lugar sa Pilipinas, inanunsyo ng LTO na mas maraming personnel ang ide-deploy nito para manghuli ng mga kolorum na PUVs. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Ayon sa pahayag ni LTO Chief Vigor Mendoza II, may kabuuang 42,000 na jeepney ang may prangkisa, ngunit 22,000 lamang dito ang mga rehistrado. Dahil sa inaasahang 20,000 ang mga kolorum pagsapit ng Pebrero, tiniyak ng LTO na hihigpitan nila ang panguhuli sa mga ito. Sa katunayan, magde-deploy umano ito ng mas maraming deputized personnel para sa anti-kolorum na operasyong ito. Sa kasalukuyan ay mayroong 50,000 na traffic personnel ang nakadeploy. Pagtitiyak pa ni Mendoza, may sapat naman umano na impounding area ang LTO. Panawagan niya sa mga hindi nag-consolidate ay i-drop ang prangkisa sa opisina ng LTFRB upang maiproseso ng LTO ang pagkilala sa mga sasakyan na private vehicle. Kung hindi man nila ito magawa, ay ituturing ng kolorum ang kanilang sasakyan. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Simula ngayong araw, ika-23 ng Enero, muli na namang hihirit ng taas presyo ang mga produktong petrolyo. Asahan ang piso at 30 sentimong taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang tataas naman ng 95 sentimo sa kada litro ng diesel. Samantala, hindi magtataas ang presyo ng kada litro ng kerosene. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagtaas ng seismic activity na obserbahan sa Bulkang Bulusan. Presyo ng produktong petrolyo muling tataas ngayong araw. Produksyon ng pampano, planong palawigin ng pamahalaan. DILG Secretary Benhur Abalos nilinaw na maaaring sumali ang mga barangay officials sa signature drive ng People's Initiative. Semifinals ng PBA Commissioner's Cup magsisimula na bukas. 800 million gross profit ng Rewind, indikasyong bumabawi na ang Philippine movie industry mula sa pandemya. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nagkaroon ng pagtaas ng seismic activity sa Bulkang Bulusan. Sa isang advisory, sinabi ng PHIVOLCS na 91 volcano-tectonic earthquakes na nauugnay sa pag-crash ng bato sa ilalim ng 2 hanggat 4 na kilometro sa ilalim ng southwestern flanks ay naitala mula 1:30 ng madaling araw noong ika-22 ng Enero hanggang ngayong araw. Ito ang pangalawang pagkakataon ngayong buwan na naobserbahan ng PHIVOLCS ang pagtaas ng seismicity sa Bulusan mula noong insidente noong ika-11 ng Enero. Inaresto ng Bureau of Immigration ang Korean national na wanted sa kanilang bansa dahil sa pagkakasangkot nito sa pagbebenta ng iligal na droga. Para sa buong detalye, narito si Jade Buhoy. Sa lungsod ng Angeles, Pampanga, tinimbog ng BI o Bureau of Immigration ang Korean national dahil sa pagkakasangkot nito sa krimeng pagbebenta ng iligal na droga sa South Korea. Ayon sa ulat ng BI, matagal nang hinahagilap ng pamahalaan ng South Korea ang puganteng si Park Kyung dahil ito'y lumabag sa Narcotics Control Act ng Korea. Noong taong 2016, ayon sa mga otoridad ng Korea, di umano'y nag-post si Park sa internet ng patalastas ukol sa binibentang shabu. Bukod pa riyan, base sa investigasyon ng BI, halos 4 na taong overstaying na si Park sa bansa. Pahayag naman ni BI Fugitive Search Unit Chief Rendel C, ang agarang deportasyon ng pugante ay kanila nang inaaksyonan. Sa kasalukuyan, nakatala na ang pagkakakilanlan ni Park sa mga dayuhang blacklisted na sa bansa.
Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang Philippine Coast Guard o PCG na nakahanda ang militar, partikular na ang Philippine Navy, na magbigay ng karagdagang tulong para sa patrol operations na isinasagawa sa West Philippine Sea o WPS. Ang pinakahuling pangyayari kung saan nagbanta at nangharas ang China Coast Guard sa mga mangingisdang Pilipino sa Scarborough o Panatag Shoal ay tinuturing na nakakaalarma ng AFP. Ayon pa kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, susuportahan ng sandatahang lakas ang PCG sa pagtugon sa sitwasyon sa anumang operasyonal na paraan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagtaas ng seismic activity na obserbahan sa Bulkang Bulusan. Presyo ng produktong petrolyo muling tataas ngayong araw. Produksyon ng pampano, planong palawigin ng pamahalaan. DILG Secretary Benhur Abalos nilinaw na maaaring sumali ang mga barangay officials sa signature drive ng People's Initiative. Semifinals ng PBA Commissioner's Cup magsisimula na bukas. 800 million gross profit ng Rewind, indikasyong bumabawi na ang Philippine movie industry mula sa pandemya. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.